Nakaranas ang pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lalawigan sa Luzon at Mindanao dahil sa easterlies at thunderstorms. Sa Metro Manila, patuloy ang paghahanda sa tag-ulan, lalo sa mga lugar kung saan madaling bumaha. Saksi si Joseph Morong. Malalaking bato at mga kapal na putik ang hinarap ng mga responders sa Barangay Viewpoint, Banawi, Ifugao pasado alas 8 kagabi. Kasunod yan ang pagguho ng lupa at sa gitna pa rin ng pag-ulan at pagdaloy ng putik. Walang nasaktan at nadadaanan na ang ilang kalsada. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Tadian Cervantes National Road sa Mountain Province kasunod ng landslide kahapon. Pasado hating gabi naman nagsimulang umulan sa Kabakan, Cotabato. Pagdating ng liwanag, baha na sa paligid. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at nalubog ang ilang taniman. Dahil sa baha sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City kagabi, hirap makadaan ang maliliit na sasakyan. Mahirapan tuloy ang pag-uwi ng mga commuter at yung mga naglakad na lamang. Umapaw naman ang Talomo River kaninang madaling araw, inabot ang ilang oras ang paghupa ng baha. Ayon sa Pag-asa, easterly sa thunderstorms na nagdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Panaka-naka rin ng mga thunderstorms sa Quezon City kamakailan. Araw-araw ang paalaala ng panganib ng baha sa Barangay Rojas na malapit sa isang ilog. Pag alam na namin baha, nag-iimbak na kami ng pagkain, yung mga gamot, yung mga damit na kailangan naming May mga handang lumikas kung malubog ang kanilang bahay sa baha gaya ng bagyong Ondoy. May bintana sila. Kung may bangka na iaahon sa walang tubig at kumukuha, sasama ako. Sa ngayon, mababa pa ang tubig sa ilog na ito sa Barangay Rojas. Pero ang pinag-aalala ng mga residente dito kapag tag-ulan na dahil dito bumabagsak ang tubig galing sa mga matataas na probinsya tulad ng Rizal. Mababaw ang ilog pero hinuhukay naman daw ito. Dagdag problema ayon sa barangay ang basurang bumabara sa mga drainage. Isa yung sa nagpapabagal ng daloy. Tapos mga baradong imbornal. Ayon sa MMDA, ipinapabid pa ang 4 na mga pumping stations sa Quezon City na sasakop sa Araneta, Tatalon at sa Roas 1 at 2. Inaasahang 2 taon pa ito bago matapos. Gumagana naman ang Remedios Pumping Station para magtanggal ng baha sa bahagi ng Malate, Abad Santos at Padre Faura malapit sa Bahaing Taft Avenue. Pag mataas na po yung level ng tubig natin sa inland, i-operate po natin yung tubig, yung pumping station po natin para i-pump out po yung excess na tubig sa inland. From inland po, dadaan po yung yung excess water natin papunta dito sa outfall natin dito. Then higupin po siya ng pump natin at itutulak po siya papunta sa Manila Bay. May 4 na iba pang bagong pumping station ang dagdag nagagana sa lugar sa tag-ulan. Makikipag-usap na rin ang MMDA sa DNR na wag nang idaan sa sewage treatment plant ang tubig baha sa Maynila para diretso na ito sa Manila Bay. Kung kailangan, iaangat or baka pwedeng pag may bagyo, buksan na kaagad. So pag-uusapan namin yung protocol. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.